Alright mga boss, doon tayo galing, no? Doon yung tulay. Nandito yung Kabanggan, ito San Felipe, and then susunod niya San Narciso, San Antonio, tapos papunta na ng San Marcelino all the way to Subic. So yung San Marcelino kasi at saka Castillejos, walang coastal area yan. Mula sa Subic, dito na ulit magkakaroon ng coastal area. San Antonio, all the way to Santa Cruz na yan mga boss. Pero dito kasi nagkakaroon ng massive erosion ngayon itong San Felipe, ano, compared sa mga ibang lugar. San Felipe tsaka sumunod Botolan, pero San Felipe I think ang may pinaka malakas na nangyayaring erosyon. Nagkaroon ng incident ng dredging dito pero napahinto na for 2 years na yata mga boss. Manong, naubos na naman ang buhangin, ano? Ha? Talagang kain niya talaga eh. Bakit kaya sa tingin ninyo? Kasi yung nag-trading kasi dito noon. Maabot naman kasi dito sa gilid. Yung? Mga nag-trading noon. Noon? Oo. Oo. Paano yan? Wala naman ng dredging. Bakit nagkakaroon pa rin ng erosyon? Siyempre, malalim yan. Siyempre, bababa itong buhangin dyan. Bababa pa, no? Kumbaga, hindi pa tapos yung puno. Oo. Kung ano man yung nahukay doon. Ganun ba? Oo. Kasi malalim yung nahukay yan. Oo. Yung mga boss, lipat tayo dun sa kabila. Tatawid tayo dito sa kabilang tulay. Manong, salamat ha! Alright mga boss, doon tayo galing. Okay, umikot tayo. Ito pong kalsada na to is part din to ng flood control project, no? Dike yan, pero marami na rin mga sira akong nakita banda doon. Dito, umabot na rin ng erosion. Last year, medyo dinadampi-dampian pa lang to eh, pero ngayon nadali na siya. Ayan, oh. At malapit na tong magdikit ito dito sa dagat. So July ano ngayon, July 13 ano po, meron pa mga papasok na bagyo. Ito yung coastal road na nasira. Tignan natin ang malapitan mga boss. So, mula dito, check natin dun sa kabila mga boss, mga sir, no? Ayan ang itsura dito sa malapitan. Kaya, tingin ko, wala ring silbi itong mga batong tinambak nila dito. Ito na yung kalsada na nawasak. Ayan. Palapit na ng palapit sa mga structures nila yung dagat mga boss. So punta tayo doon, tignan naman natin yung sitwasyon doon. Gaya ng sinabi ko last year, hindi pa tapos yung erosion na yan. Alright, punta po tayo dun sa kabila mga boss. Anong nararamdaman nyo ngayon ate? Galit sa kung bakit ginanito kanila kami. Hindi seniors sa kanila ito ngayon lang nangyari kung di kami na-dredging. So ate, hanggang saan dati yung buhangin? Hanggang doon talaga sa malayo talaga dito. Malayo, okay. Parang ito na yung pinaka-livelihood nyo, di ba? Oo, tapos yung pangingisda. Paano yan? Ano ngayon ang alternatibo nyo? Kasi wala na rin kayong magagawa dahil nasira na. Hindi ko nga po alam kung paano kayo magsisimula ang ulit dito. Sana kahit man lang sana nanawag ako sa gobyerno, dapat lang sana rehabilitation ng kwan. Ay matagal pa po yun. Kasi kapag ka magre-rehabilitate po tayo ng ganitong klaseng nangyari,
dadaan pa sa kongreso na naman yan. Nanawagan po ako sa mga ahensya ng gobyerno na bigyan kami ng pangkabuhayan muli. Oo. Kung anong itutulong nila. Sana magkaroon kayo ng alam niyo na, pangkabuhayan uli, alalay mula sa gobyerno. Hindi lang basta ayuda na pantapal, Tapal. 'di ba? Yung ayuda talaga na makakabangon kayo at programa na maibibigay nila sa inyo para yung mga nasa coastal area na matinding naapektuhan nitong erosyon, dahil sa dredging yan, dahil sa natural disaster yan, mabigyan kayo ng programa para makarecover kayo, 'di ba? Kasi Sana ang hilig na. oo. Bibigyan kami ng tulong. Pagsisigurahan namin na hindi naman ayuda lang. Na hindi naman ayuda lang, no? Yan, mga boss, mga sir, yan. Si ate po kasi 27 years na siyang nakatira dito. Pero tignan nyo naman ang nangyari. Ito po, dati, merong dyan, kalsada. Nandoon pa yung buhangin. Sabi niya, may mga kubo-kubo pa siya doon. May mga kapitbahay din siya dito na apektuhan. Yung nyug nyo, ilang taon na yan? Bakit na yan po? 10 taon na. O, kita nyo? Pero may isang nalaglag. Meron pa isang nalaglag doon. Itong talisay nyo, ilang taon na to? Ay, yan ito po. Asawa ko. Ba't nakailang asawa ka na ba? Hindi, namatay kasi. Sorry. Okay. Buhay pa. Anong taon yan? Nung namatay siya. So, naitanim niya yan year 2002. 2002 pa to. Itong talisay na to, ngayon lang nagiba. Ayun lang, di ba? Ayan, Oo. sa harap pa doon. Ito, ganun din to, kasabay niya halos. Ito, magkasabay na puno na yan. Matutumba na rin yan, ate. Kagaya ng sinabi ko nga dati, di ba? Sabi ko sa iyo noon, kakainin tong lugar na to. Nung nakita ko pa lang to mga boss, mga sir, kung gaano kalakas yung alon at gaano karami yung nawalang buhangin dito sa harap, base sa kanilang salaysay noon, sinabi ko na kay ate, kakainin itong lugar na to. So ayan mga boss, nakakalungkot, no? Okay ate, maraming. Ang pangalan niyo ulit ate? Mayra. Mayra, o nga, Mayra. Palyuran. Ah? Palyuran. Falyuran. Okay. Yan si Ate Mayra Falyuran. Ayan. So, nananawagan po siya sa ating mga kinaukulan na sana ay matulungan sila. Hindi na po tayo pwede magsisiyan dahil nandiyan na yan. Ang kailangan na lang ay magtulungan mga boss. Sana yung ahensya ng gobyerno natin, yun nga, hindi lang basta ayuda, no? Recovery program ang kailangan po ng mga tao dito. Recovery program sa kanilang mga pangkabuhayan. Ate, salamat sa iyo. Okay. Tignan ko lang dito. Ayan mga boss, oh. Ang lalim, no? Ang lalim ng binagsak. Imagine niyo, dyan yan, ang pagano, no? Hanggang dun. Diba? Bumabala ng konti yan, nag-slope lang ng konti. Ito yung kapitbahay niya mga boss. Ito. Ako tingin ko kakainin pa yan, hanggang dun pa yan. Malaki pa po kakainin ng dagat. Kaya kung magtatambak lang sila na magkatambak ng bato, sayang lang. Sayang lang ang resources. Gamitin na lang sa sa alternatibong pangkabuhayan ng mga nasalanta dito sa coastal area. Ito, mawawala na rin to. Kakainin na rin itong structure na to. Sorry to say that mga boss, no? Pero obviously, ayan, no? Andito na yung uka eh. Kakainin na rin to. Punta po tayo sa kabila. So, nanggaling na tayo doon. Ngayon may kalsada dati dito na nagdudugtong doon sa lugar na yon mga boss. Punta tayo dito sa kabila para makita nyo naman kung ano na nangyayari dyan sa kabila. Again, today is July 13, 2026 mga boss. Ate, salamat. Sana marinig tayo ng gobyerno. Ito kubo niya na. Dito na, nasa labas.
Galing dyan yan. Oo. Tapos ito, second lot na to, no? Yung unang lote, wala na. Yung unang lote, yung kay attorney. Oo, yung ano ni Miranda. Miranda. Tapos yung sumunod, ito, sa backlot niya to, di ba? Sa kay Banto. Oo, wala na rin. Kakainin na rin to. Ito na yung tumbok ng kalsada. Okay. Okay, yun na nga mga boss. Ito yung dati, meron pong kasing ano dito, structures dyan hanggang doon, ano, nakadikit sa kalsada. Yan. Ginigiba na nila noon yan kasi alam nilang wala na talaga mangyayari. And then, ito yung backlot. Ito dati yung beachfront. Ito yung backlot. Ngayon siya na yung beachfront, mga boss. Ayan. Sad to say, kakainin na rin yan. Siguro mga 500 square meters to, no? Mga 500 square meters to. Okay mga boss, doon tayo galing. Sa kabilang kalsada na yan. Ano po? Itong kubo na to, dati dyan pa nakatungtong. Ngayon, ito na lang natitira. Alright, doon po tayo galing. Andun yung bahay ni ate. Okay. So, ito part pa rin ng coastal road. Ayan. Yun yung bahay na, yun yung resort na nag-iba din. Na-interview ko na rin yan before. Tapos try natin pumasok doon. Supposed to be ito, dudugtong doon sa coastal area na yun. So yun, kinain na rin. Dito medyo bumabaw na. Pero talagang wala na. Ako feeling ko kakainin na rin itong lugar na to. Itong area na to. Kasi hindi naman natin mapipigilan ng alon, hindi naman natin mapipigilan ng bagyo, di ba? Ayan. Siguro, hayaan na lang muna na magpatuloy itong erosion. Kapag medyo huminto na, doon na maglagay ng protection, 'di ba? Kasi mahirap labanan 'to, mga boss. Kahit na anong galing siguro ng engineering prowess dito, hindi nila mapipigilan ng pagkain ng ng erosion kasi kung malalim na doon, syempre lalalim sa ilalim 'yan eh, babagsak at babagsak din kung ano mang istruktura ang ipapatong dito. Unless na mga 100 meters ang ibabaon nilang 'di ba? Pundasyon. Eh masyado malaking pera 'yon, mga boss. Maraming nasayang na mga investment po. No. Punta tayo doon sa kabila, mga boss. Try natin pumasok doon sa may na 'yon, no, sa may coastal area na 'yon. Okay, mga boss. Doon po tayo galing. Kung nakikita ninyo yung na 'yon, yung bahay na nakatayo doon. Noon, ito yung tinignan ko noon last year. Nakatayo pa yan, andito pa yung buhangin. Ngayon inabot na siya. Kanina may kausap ako dito. Ito kagabi lang daw bumagsak to, mga boss. Today is July 13, di ba? Yan. Lalim na, oh. No? Yan, bumagsak na rin to. Kagabi lang daw yan. Ito part ng coastal road na project dati ng government. So magdudugtong yan doon, di ba? Diretso doon. Okay. Ito naman magdudugtong naman doon sa hanggang papuntang Liwliwa. Alright, supposed to be. Pero tingin ko mawawala na rin to, mga boss. Kakainin na rin to. Kasi ang layo dati ng buhangin doon pa yan eh. Ganyan kamasib ang erosion ngayon dito, mga boss. Okay? Punta naman tayo doon sa kabilang dulo.
Tapos punta tayo doon sa gitna ng San Felipe. Ito, bago matapos ang taon, malamang itong kalahati mawala na to. Tapos next year, sorry to say, yan naman banda dyan. Kasi ang declaration po ng DNR, mula doon sa may Liwliwa hanggang dito, hanggang dyan, is accretion. Kumbaga tumubong lupa, no? Unstable, sabi nila. Pero hindi ako naniniwala na binabawi ng dagat. Kalokohan po yun yung mga nagsasabi nung binabawi ng dagat. Wala naman pong babawiin ng dagat kasi yan, nilagay po yan ng pinatubo. So kung sasabihin natin binawi, ang babawi, pinatubo dapat, di ba? Hindi yung dagat. Okay? Opinion ko lang naman yan, mga boss. Alright, punta tayo dun sa kabila, mga boss. Nandito naman po tayo sa dulo. Okay, again, doon tayo galing, no? So, itong coastal road na to, buo pa, maganda pa, no? Malayo yung buhangin dito. I mean, malayo yung dagat, di ba? So, medyo mahaba yung accretion. Kung accretion man yan. Ito is bangan, kung tawagin nila, sa bangan. Brackish water yan. Sa lubong ang tubig alat at tubig tabang dito. Drainage ito ng tubig na nanggagaling dyan sa bayan papunta dito sa dagat. Yan. So ito naman magdudugtong doon. Dito parang hindi sila apektado ng erosion, no? Although malayo pa talaga yung dagat dyan before, no? Okay. So, nandoon yung dredging dati, yung nangyaring dredging noon. So, obserbahan lang natin yung galaw ng erosion mula doon sa magkabilang dulo kung saan nagkakaroon ng dredging, no? But then again, yun nga, nakita natin yung malapit doon sa dredging, obviously, apektado. Again, disclaimer mga boss, ha, hindi ko sinasabing ang cause ng erosion is dredging. Okay? Lahat ng sasabihin ko po dito sa aking video ay opinion ko, mga boss. Hindi backup na scientific research or whatever, at wala po akong kiniklaim. Alright? So, observation ko lang to, mga boss. Given what I see and kung ano man yung nakita ko before. Alright? Alright, mga boss, punta naman tayo doon. Tignan naman natin yung buhangin doon, yung coastal area doon. Okay, itong coastal road na to, mga boss, ito na po yung karugtong nung pinanggalingan natin. Alright? So dito, malayo pa yung dagat. Maganda pa yung buhangin dito. Although, kinain na rin siya, no? Kasi mas malayo pa yan before. Along this stretch, mga boss, mga ma'am, mga sir, maraming mga investors po dito. Ang lalaki ng mga pinagawang mga resorts dito. Ayan. Hanggang dun yan. Tapos dito, ito, isa din to sa mga parang sabihin na natin high-end din na resort dito, no? Amandagat Beach Resort yan. Ang harap naman niya is river, bangan, ano po. Halo yan ng brackish o ng salt at saka salt water at saka fresh water. Alright, punta tayo dun sa bandang gitna, mga boss, no? Alright, mga boss. Andito tayo ngayon sa Barangay Santo Niño pa rin, ano. Dito sa kaliwa ko, liw-liwan na yan. Malapit na tayo dun sa Santo Tomas River. And then, dun tayo galing sa kanan. Dito, marami na pong mga nag-invest dito na mga dayuhan. Bumili ng mga lote. Nagpatayo sila ng mga resorts, ano. Ang problema, ito kasing area na to na nilalakaran ko ngayon ay sabi ng DNR accretion daw to o tumubong lupa, no. So hindi ko alam kung ano status ng mga properties dito, no, especially itong area na to. So magmumula yan doon pag ganun. So ang laki ng kinain
Di ba? Ibig sabihin, dito parang nangyari is build at your own risk. Pero syempre, merong dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng erosion. Coincidentally, sabi ko nga, doon sa area doon kung saan tayo nanggaling, medyo massive ang erosion doon, ano, mga boss. Pero dito sa bandang gitna, hindi pa masyado. Ayan, o. Pero ito, inaabot na, mga boss. Itong resort na to. Ayan. Tapos, ito, ganun din. Ayan, o, inaabot na. Marami pa rin nagpapagawa. Ayan, o. Kagaya nito. Hindi ako sure kung darating ang araw hindi rin naabuti yan, ano? Pero kasi nga tuloy-tuloy yung erosion eh. Kung magpapatuloy yan sa ganyang rate, mga boss, mga sir, kagaya ng sinabi ko doon, aabutin to hanggang doon. Aabutin lahat yan kapag nagtuloy-tuloy yung ganyang erosion. Now, papunta doon yung Liwliwa, nandun na, about 1 kilometer from here, or 1.5 kilometers from here, mga boss. Yun na yung river delta ng Santo Tomas. Okay, mga boss, andito tayo ngayon sa bunganga ng Santo Tomas River. Yan yung tulay, oh. Ito, kinakain na ng alon. Yung mga dredgers, umabot na dito, mga boss. Doon, yung building na iba, yung binlag before. Dati ito, hanggang doon yan, mahaba itong creation na ito, yung mga pine trees, hanggang dyan yan. Ayun, wala na. Tapos ito, unti-unti nang natitibag sa ilalim. Kaya kailangan niya ma-prevent. Kasi kapag hindi na-prevent yan, matibag yan ng diretso, guguho itong area na to. Kakainin ng tubig yan. At magkakatubig dito. Ito yung kalsada kasi papunta dyan sa El Zamba Village. Marami po mga resorts dyan. Sigurado maapektuhan yan. At papasok yung tubig dito, mga boss, kapag ito ay natibag. Kaya sana magawa ng paraan ng gobyerno. Siguro kaya naglagay na sila nito dito pantambak, no? Para itaas pa. So yan ang mga latest na kaganapan ko dito sa area na to. Lakad tayo papunta doon para makita ninyo na habang lumalapit tayo doon sa River Delta, kung saan merong sinasagawang flood restoration or riverbed restoration project ang gobyerno, meron diyang dredging na nangyayari din. At the same time, meron din silang ginagawang pagkukuha ng mga buhangin doon sa riverbed banda doon, no, ng Santo Tomas. Palala naman ang erosion, diba? So dito hindi masyado. Pansinin niyo yung contour, mga boss, medyo yung slope niya hindi bigla, no? Habang lumalapit tayo, mapapansin nyo dito sa gilid, mas abrupt o mas mabilis, ano ba tawag dyan, mas biglaan ang pagbagsak. Yan. Kagaya nito. May mga ginagawa pa rin, yan, no? May mga nag-i-invest pa rin, di ba? Ito, ginagawa pa lang pag-iba na. Ayan, o. O, kita nyo, napansin nyo? Bigla ng bagsak dito. Ayan. So, ibig sabihin, mga boss, malaki na naman yung kinain ng dagat. Kita nyo? Ito, bago na naman to, mga boss. Ito lang daw to, tong bagyong Inday. Ayan, o.
lumalabas na yung foundation niya. And sad to say, dire-diretso na yan. Hindi na ma-issuehan ng ano to, ng occupancy permit to. Di ba? Kasi delikado na oh. Lumabas na yung foundation niya. Ayan oh. Sa likod niya, may mga resort din, di ba? Ako tingin ko mangyayari dito parang yung nangyari doon sa Tek-Tek, no? Yung beachfront, yung second lot niya, eventually magiging beachfront niya na to. Hello, how are you? Not very good. Do you have a place here? You have a place here? Yeah, right there. You bought a place here? No, the wife. Your wife, of course, of course. So when did she buy the place? 3 years ago. During that time, there's no erosion yet, right? Not like this one. No. No, 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 no. 4 or Yes. 5 typhoons like this, never. You know what the problem is? They're digging sand Yeah, on that side. that's right. They dig and dig and dig and the water keeps coming. Yeah. Then the whole line keeps pushing. No, typhoon has nothing to do with Erosion. No, Yeah. the whole not only here, Santa Rita, the whole small town close to the ocean, everything goes. You're living already here? Yeah, 9 years. 9 years? 6 years in Pampanga, almost 3.5 years. So, what do you plan? You plan to relocate? Well, they're trying to reinforce the gate of the resort. After that, then we have to think. Right now, Right now, another high tide, the whole building is gonna collapse. That's Yeah. why I came here to take a picture, because if I tell people in Canada and US, they won't believe it. Monster like this Yeah, to go just like a toothpick. just like toothpick, right? It's It's a very massive erosion that's you're happening very, right now. very It's scared. crazy. Thank you. Your name again, sir? Yeah, I'll see you. Your name? Catch, KTCH. K-A-T-C-H. Catch. So what's the catch? Nothing. Nothing. All right. Take care. See you. All right. So yun ang pangalan niya, Catch. Wow. Oh, napansin niyo mga boss, 'di ba? Very sharp na yung pagbagsak dito. Ayan oh. Kagaya niyan. See? Oh. Eto, mandadali na rin to mga boss. Sorry to say pero tatamaan na rin to. Malaki pa ang i-atras ng buhangin natin. Wala na magagawa. Kahit nilagyan nyo po ito ng mga bato, parang yung nangyari lang doon, bumagsak lahat. Ayan, lumabas na yung kanyang pundasyon. Nandyan po yung buhangin dati. Ayan. Ito. This is yours? Ayan. So, this is your place? This one? This is yours? Your wife? This is your wife's? Oh. Her son. And her son. Okay. Kubo. Massive na erosion what? Yes. Okay. So meron daw siyang kubo-kubo dito mga boss. Yan, sa property nila ng wife niya. The erosion is so massive. As you see, oh. Alright, so dito, ayan.
Ito, ano na rin to, candidate na to. Oh, maraming kandidato ngayong taon na to. Sad to say, no, mga boys. Nakakalungkot naman. Kasi kung ikaw yung nasa kalagayan ng investor, talagang manlulumo ka, no? I think liwliwan na to, mga boss. Ano ata yan? Kay Just? Ah, kay Just pa na yan. Ibig sabihin, lumapit na talaga, malayo siya dati, ah. Malayo po talaga. Malaking ano, malaking pinagano yun. Malaki na kinain, ano? Oo po. Oo. Kasi ito doon eh, nasa ano eh. Nasa 100 meters pa na doon eh, layo eh. Ang layo ng dagat. Oo, dagat. Ito, madadali na rin. Oo po. Unti-unti na rin, oh. Dati ang buhangin, Ay, buhangin po, iba. Pataas po to. nandito, ang buhangin. Oo po, yan. Ito. So ito, hindi mo makita to. Ngayon, lumabas na. Okay, ang pagkaman ng lakit. Oo. Lublag siya. Ibig sabihin, pero marami pa rin pumupuntang mga bisita, no? Marami po, yung mga guys. Oo. Wala na, babagsak na rin to, tingin ko. Mabigay na rin. Bibigay na rin to. So, yun na yung dulo ng Liwliwa, mga boss. River Delta, mamaya pupunta tayo doon. Check muna natin dito sa area na to, no? Ah, Zabin Pines. Lapit niya na rin, no? Lapit niya na rin sa dagat. Oh. Okay, mga boss, galing tayo doon. Ayun yung building, oh. So, doon tayo galing, no? Kung mapapansin nyo yung buhangin dito, parang okay pa rin, di ba? Pero habang palapit ka tayo ng palapit, doon sa dulo, dyan na po yung, mouth ng Santo Tomas River. At yan na rin yung dulo ng Liwliwa, kung saan dyan may pinakamaraming nangyaring distraction ng erosion. Ito, dito, malapit na rin. Kung mapapansin niyo, ayan, no, nagkakaroon na ng dito, pagbagsak ng buhangin. At di ko lang alam kung hanggang kailan tatagal tong structure na to. Di ba? Ito yung dating Just eh. Wala na. Okay, dito mga boss, naglalagay na sila ng riprap. Ewan ko lang kung kakayanin niya yan, no? Sa ngayon siguro mag-hold siya. Pero relentless kasi ang dagat, especially kapag tag-ulan, no? Hanggat nagpapatuloy ang erosion, I don't think mag-hold yan ginawa nila. Let's see. Sana ma-prevent, dahil ang laking pera din ng binuhos dyan sa building na yan. Ito na yung mga structures dati na nakatayo dito, na nagiba na. Ito, wala na talaga. Ito, last year nakatayo pa to. Boss, wala na talaga. Oo. Ayan, oh. Hindi pa natapos tong building na to, pero nadali na, no? Just yata to, mga boss. Ayan, no? Matagal din naging yan, landmark dito. Ito na yung mga building, oh. Wala na, wasak-wasak na.
Papunta na rito yung erosion mga boss. Yan. Sayang, hindi tayo makapagpalipad ng drone kasi umuulan. Yan yung mga tinambak nilang bato. Ayan, delikado yung mga bakal, oh. Oh. Oh, dito sa area na to, delikado ng maligo, no? Wala rin nangyari dito sa mga tinambak nila mga boss. Ito, delikado na rin to. Nakatakot, baka biglang matumba. Yan, no? Parang matutumba na dito, eh, no? Kala mo lumindol dito, eh. No? It's the power of nature. Nako. Wasak na talaga. Ah. Ito, madadali na rin to mga boss. For sure. No? Yan na, nakikita niyo yun? Ayan, no? Pabagsak na yan mga boss. Dami ng ano dito. Ito, bago lang po ito mga to, ha? Bago lang nagiba yung mga yan. This year lang yata ito mga to. Ayan. Ala na mga boss, ito nadali na rin. Hindi niya ng kuryente. Magsak na, oh. Whee! Hindi tayo. Oh. Dami rin nadali dito, mga boss. Ayan, oh. Sana makabawi yung mga nag-invest dito, ano, in their lifetime. Tuloy-tuloy lang to mga boss, hindi pa hihinto tong erosion na to. Tuloy-tuloy lang to.
distraction talaga nangyari dito mga boss. Yun na yung pinuntahan ko noon, yung may swimming pool, wala na rin. So ito na yung ano, yung edge. Okay. So yan, mapapansin niyo mga boss, mga sir, yung pinakamalapit sa River Delta, doon mas pinakamaraming nasirang structures. Tapos dito ngayon naghuhukay sila para lumabas yung tubig. Alright? Hindi lang natin mapapalipad si Chokokoy ngayon, gawa ng maulan mga boss, pero hopefully baka mamaya try natin mamaya na ako uuwi. Lumpiang Shanghai? Yes, sir. Wala bang lumpiang gulay. Wala bang lumpiang Tokyo? Puro Shanghai na lang naririnig ko. 'Di ba Shanghai, 'di ba sa China? Di ba? Nag-loading ako doon. Oh, nag-loading ka doon. Wala bang lumpiang Tokyo naman? Wala eh. Walang lumpiang Tokyo. O kaya lumpiang Manila? Eto. Ano naman tong isa? Toge, sir. Gulay. Ayun, Ito yung karne. karne. Shanghai. Yun. Turon. Yun ang gusto ko. Lagi. Oh, bigyan mo ako niyan turon. Magkano yan? 20 pesos lang. Turon, tas lagyan mo suka. Joke lang. Okay, so there you go mga boss, mga sir. Hindi na po tayo makakapagpalipad ng drone kasi nga muulan at alas 4 na rin. Andito ako sa dulo ng Liwliwa, no? Nandun yung mouth ng Santo Tomas River. Kanina, papunta ako dito, nakita ko yung mga government officials, no? LGU, tsaka provincial yata, na may ginagawa sila dyan, may inaayos sila. Okay, ang take ko dito mga boss, mga sir, whatever the cause nitong massive erosion na to, obviously, maraming naapektuhan. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nalungkot, maraming naluging investors, mga boss, mga sir. At pumangit ang Liwliwa, no? Hindi na rin mapipigilan tong erosion na to. Sa ganitong rate ng erosion, yearly, mga boss, mga sir, malaki pa ang kakainin nito. Kasi doon, sa Sindol, tuloy-tuloy pa rin ang pagkain ng lupa doon. At ganun din ang nangyayari dito. Tuloy-tuloy pa rin, palapit ng palapit, no? At ang bilis, mga boss, mga sir. Kung mo nangyayari na yan, sana ang ating LGU, ang provincial government, ay merong iabot na programa, iparating na programa para maging maayos yung kanilang livelihood dito. Dahil marami pong naapektuhan. Ang isang nagtatrabaho, hindi lang naman siya ang naapektuhan, kundi yung pamilya niya, kung sino man yung sinusuportahan niya, di ba? Kung sino man yung nakikinabang dito, mga bata, di ba? Mga matanda, nanay nila, anak nila, okay? At yung mga nag-invest dito, mga boss, mga sir, di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na, kasi nagtayo kayo dyan bawal kasi yan. On the other hand, meron din kapabayaan ng ating government dahil pinabayaan nila magtayo. Sabi ko nga, hindi naman overnight yan na sumulpot na lang na parang kabote, di ba? Yung mga investors na pumunta dito, malaki din ang naging bahagi sa pag-udlad sana ng ekonomiya kung hindi nangyari to, di ba? Kung muna nangyayari na yan, mga boss, mga sir, yun lang, magpaabot po kayo sa kanila ng programa, ng alternatibo, na kahit pa paano makabawi sila, magkaroon sila ng trabaho, di ba? Hindi lang basta ayuda na, alam mo na, 5,000 isang buwan, isang karton ng groceries, bigas. Hindi yun ang kailangan ng mga tao dito, mga boss. Ang kailangan ng mga tao dito ay isang matibay at sustainable na livelihood. Okay? So, that's my take, mga boss. Wala na tayong magagawa. Nandyan na po yan. Kailangan talaga ng tulong ng gobyerno dito. Okay?
So hanggang dito na lang ang ating vlog mga boss, mga ma'am, mga sir. Yan ang update dito sa coastal area ng San Felipe. Ano po? Kaya naman ito yung napili kong subject kasi dito nga mayroong pinaka malalang erosion na nangyayari dahil dito maraming nagkaroon ng investment at nadamay yung mga nag-invest dito. Okay? Again, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong time. Let's be grateful every day mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao.